Pinapayagan ng paglipad. Pinapayagan ng paglipad. Mukhang sinimula na ng Ukraine ang totoong pangangaso sa mga tanker na ilegal na nagdadala ng langis ng Rusya, na siyang nagpapalago sa badyet ng Rusya. Lumulubog na ang fleet ni Vladimir Putin na ginagamit sa ilegal na bentahan ng langis. Sa dagat itim malapit sa baybayin ng Turkey, di umano'y sumabog sa mina ang oil tanker na Kairos na papunta sana sa Rusya. Ang barko na nasa ilalim ng mga parusa ng United Kingdom at European Union dahil sa pagdadala ng langis ng Russia ay nasira dahil sa pagsabog at sumunod na sunog. Pagkalipas lang ng ilang oras, isa pang tanker na tinatawag na Verat ang sumabog sa dagat itim. Iligal ang dalawang tanker at walang karapatang magdala ng langis sa international na tubig. Pero patuloy silang nagdadala ng langis sa India para iwasan ang parusa. Ngayon, hindi na nila magagawa iyon. At mukhang pareho ring kapalaran ang maaaring mangyari sa iba pang mga tanker ng aninong hukbong dagat. Hindi ko lang basta nabanggit dito ang pangangaso. Dito, tandaan natin na 4 na araw lang ang nakalipas ng harangin ng Royal Navy ng United Kingdom ang Russian corvette Stoichi at tanker Yelnya sa baybayin ng Britanya. Demonstratibong sinamahan ng mga Briton ang mga barkong Ruso at hindi pinayagang lumihis sa ruta. Noong simula ng buwang ito, inatake ng mga Ukrainian drone ang Tuapse, kung saan ilang tanker din ang nasunog. Ngayon, hinahabol ng mga Amerikano ang mga tanker ng Shadow Fleet malapit sa Britanya at Venezuela at itinataboy palayo sa baybayin ng mga bansang iyon. Ngayon, ilang eksperto ang naniniwalang umabot na sa panibagong antas ang mga parusa sa Shadow Fleet ng Russia. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Dito namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa anumang suporta ninyo. Pakiusap, tulungan nyo ako, nadaanan namin ang drone attack. Buros sa bibig. Moises, halos lahat susunod. Sige, ang pangunahing pamahalaan ng mga gawaing pandagat ng Turkey ay nag-ulat ngayon na sa dagat itim, malapit sa baybayin ng Turkey. Sa totoo, malapit sa Bosphorus, sumabog sa mina ang oil tanker na Kairos na papuntang Russia. Nasira ang barko na pinatawan ng parusa ng United Kingdom at European Union dahil sa pagdadala ng langis ng Russia matapos ang pagsabog at sunog. Kalaunan, iniulat din ng mga autoridad ng Turkey ang isang katulad na insidente sa pangalawang tanker na si Verat. Parehong walang kargamento ang dalawang barko sa oras ng insidente at nagpadala ng mga barkong pang-rescue upang tumulong sa mga apektadong tanker. Nagpadala ang mga Ruso ng sariling tanker at ang mga autoridad ng Turkey para magsagip. Batay sa datos ng pagsubaybay ng barko, bumalik ang Kairos sa isang Russian port para mag-load matapos maghatid ng Urals oil mula Novorossiysk patungong Paradip, India. Ang tanker na Verat na may parusa mula sa United States, European Union at United Kingdom dahil sa pagdadala ng langis ng Russia ay halos buong taon na nakatigil sa kanlurang Black Sea matapos mapabilang sa parusa ng Amerika noong Enero 10. At ayon sa Tribeca Shipping, ang tanker na Kairos ay nanganganib ng lumubog matapos sumabog sa isang mina. Kasabay nito, ayon sa ulat, hindi naman nahinto ang trapiko ng mga barko sa Bosphorus Strait at nagpapatuloy ito sa karaniwang takbo. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Ang opisyal na bersyon ng aksidente ay ang pagsabog ng tanker sa isang mina. Sa isang banda, sa mga nakaraang taon, maraming beses nang naitala ang mga insidente ng mga barko na tumatama sa mga minang pandagat sa Karagatang Itim, pati na rin ang mga kaso ng pagkakatuklas ng mga palutang-lutang na mina. Pero sa kabilang banda, may tanong dito. Talaga bang dalawang tanker agad ang sumabog sa mina sa iisang araw?
Halos sa parehong lugar at halos sa parehong oras pa. Nakakatuwang pagkakatugma, hindi ba? At inuulit ko, sinusulat ng mga Russian na war correspondent na sa totoo lang, isa sa mga tanker ay inatake ng 5 walang sakay na bangka. Ibig sabihin, mga sea drone. Sinasabing ang tama ay tumama sa makina ng tanker, kaya't lumulubog ang bahaging iyon. Ayon sa nalaman, ang tinutukoy ay ang tanker na Kairos, na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Gambia. Kamakailan lang, tinanggal siya sa rehistro ng barko ng bansa dahil sa pandarayang sertipiko. Kaya wala na siyang bansa ngayon. Walang totoong may-ari ang tanker, kaya kahit palubugin, walang gaanong issue. May 19 na Ruso sa barko. Ano naman ang pinagkaiba? Bukod pa dyan, sa parehong desisyon, tinanggalan din ng karapatang maglayag sa ilalim ng bandila ng Gambia ang tanker na Virat. Pati na rin ang 70 pang barko, sa madaling salita, sina Kairos at Virat ay walang may-ari. Base sa bukas na impormasyon, ilang beses nang pumasok si Kairos sa mga pantalan ng Russia, Turkey, China, India at sinakop na Crimea. Ngayon, natanggap na niya ang parusa. Sana, tulad ni Virat, siya rin ay lulubog. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit ko sinabi sa simula na may totoong pangangaso laban sa mga Russian tanker. At dito, ipapaalala ko na noong ika-2 ng Nobyembre hindi bababa sa 4 na oil tanker at oil terminal ng Transneft ang nasira matapos ang pag-atake ng mga drone sa pantalan ng Tuaps. Noon, sa mga nabanggit na nasirang barko, hindi bababa sa 2 tanker ay mula sa shadow fleet ng Russia. Noong Nobyembre 21, nalaman na isa sa 4 na Russian oil tanker papuntang Venezuela ay 3 beses na bigong makapasok dahil sa panghihimasok ng American destroyer. At ngayon, kumikilos ito sa hindi karaniwang paraan. Ang tinutukoy ay ang barko ng shadow fleet na tinatawag na Seahorse na lumalabas sa ilang mga listahan ng parusa. Ang tanker na Seahorse na may bandila ng Cameroon ay patungong Venezuela na may kargang gasolina. Noong Nobyembre 13 napilitan itong mag-iba ng ruta papuntang Cuba matapos harangin ng lantaran ng United States Ship Stockdale, isang Amerikanong destroyer. Naglayag ang barkong pandigma malapit sa hangganan ng teritorial na tubig ng Venezuela papuntang Puerto Rico. 2 beses pa ring sinubukan ng tanker na Seahorse na lumapit sa Venezuela, ngunit umatras siya nang makita ang Amerikanong destroyer sa abot-tanaw. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong nakatigil sa karagatang Caribe. Ayon sa datos ng intelihensya ng Ukraine, ilang ulit nang pumasok ang tanker na Seahorse sa mga pantalan ng sinakop na Crimea. Noong ika-24 ng Nobyembre, na-intercept ng Royal Navy ng United Kingdom ang Russian corvette na Stoichky at ang tanker na Yelnya habang dumaraan ang mga ito sa baybayin ng Britanya. Ang patrol ship na Her Majesty's Ship 7 ay 2 linggo nang sinusubaybayan ang galaw ng mga barkong Ruso sa pagdaan ng Dover Strait at patungong kanluran. Kalaunan, ipinasa ang pagmamanman kay Nina na tinawag na kaalyado ng NATO sa baybayin ng Brittany. Nagpadala ang United Kingdom ng 3 bagong P-8 Poseidon surveillance planes sa Iceland bilang bahagi ng mas malawak na misyon ng North Atlantic Alliance para subaybayan ang mga barkong Ruso at submarino sa North Atlantic at Arctic. Sabi ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Britanya, tumaas ng 30% sa nakalipas na 2 taon ang mga barkong Ruso na dumadaan malapit sa katubigan ng Britanya. Iniulat ng United Kingdom authorities ang madalas na paglabas malapit sa katubigan ng Britanya ng Russian oceanographic vessel na Yantar, na tinuturing ng mga Western expert bilang barkong paniktik na may kakayahang gumamit ng underwater apparatus. Ang barkong ito ay namataan sa baybayin ng Britanya noong Nobyembre 1924 at noong Enero 1925. At paalala ko lang, noong nakaraang linggo, literal na. Ayon kay John Healy, pinuno ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Britanya, nabulag ang mga tripulante ng P-8 Poseidon dahil sa laser mula sa barkong Yantar. Pagkatapos nito, ginamit ang patrol aviation para magbantay sa barko. At inilarawan ni Healy ang mga gawain ng Yantar bilang isang potensyal na banta at ipinahayag ang kahandaan ng London na tumugon sa anumang kilos ng Russia. At pagkatapos ng lahat ng ito, noong ika-28 ng Nobyembre, 2 tanker mula sa Russian Shadow Fleet ang misteryosong sumabog sa mga mina sa parehong araw at sa parehong lugar. Sa tingin ko, dapat itong pag-isipan.
Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat po, paalam sa lahat, itutuloy.